Ayan, mga kababayan. So, kumusta po kayong lahat? And ito nga, meron tayong pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay patungkol nga ito kay patungkol kay Willie Rebillame. Actually, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay ito, actually, alam nyo naman na si Willie Rebillame ay tumatakbong senador. No, so alam nyo naman na kapag tumakbo kang senador, syempre gagastos ka ng malaki, no, malaki-laking halaga. So ngayon mga kababayan, ito po, alam naman po natin at lumabas naman po ang resulta ng naturang senatorial election. Ay lumabas na ang resulta na number 1 nga si Bongo, sumunod itong si tawag dito Erwin Tulfo, si Bato, si Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan. No, so hanggang sa umabot po ito ng top 12 ay wala pong Willie Rebillame na nalagay doon. No, so ang panghuli nga po ay si Amy Marcos na sinundan ni Lito Lapid or sumunod kay Lito Lapid. So nakita nyo naman po mga kababayan, ayan ipapakita ko po sa inyo, ay ayan po ang mga naipasok na senador, no? Wala pong nasakay dyan o wala pong nakarga dyan na Willie Rebillame. So speaking of Willie Rebillame, talo na nga sa Senado, talo pa ng billion po ang talo ni Willie Rebillame sa casino. So ito po mga kababayan, gusto ko lang iparinig sa inyo na hindi tayo fake news ha. Actually ito po, Willie Rebillame inamin na bilyon ang talo sa pagsusugal sa casino. So ito po. Candidate Willie Rebillame na natalo siya ng inamin naman ni TV host and senatorial candidate Willie Rebillame na natalo siya ng mahigit 1 bilyon sa casino. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kahapon, sinabi ni Willie Rebillame na malaking halaga ang nawala sa kanya dahil sa sugal. Sa kabila nito ay nagpapasalamat pa rin ang TV host sa kanyang naging karanasan dahil sa kinapulutan niya umano ito ng aral na walang totoong nananalo pagdating sa sugal. Hindi na ngayon. Hindi na aral sa akin. Mabuti nga nangyari sa akin yun eh. Alam Bakit po? Binatuto ako. Hindi ka talaga mananalo sa sugal. Walang nananalo dyan. More than a billion ang natalo ko dyan. Wow. Yes. Totoo yan. Pero mahal pa rin ako ng Diyos. Alam mo parang drugs eh. Maa-addict ka. And then one day you will decide, ayoko na to. That's it. Babalik na ako dito. Radyo natin nationwide. So klarong-klaro po ha mga kababayan na si Willie Rebillame inamin, no, na almost more than billion na daw ang kanyang natalo, no, sa casino. At sabi nga sa panayam dito sa balita na kung saan sabi ni Willie Rebillame ang sugal ay parang droga yan, maa-addict ka, pero nasa sayo na yan kung titigil ka o hindi. Di ba, mga kababayan, yun klarong-klaro po at nakita nyo naman po kung paano, no, at kung ano ang kadahilanan. Yun na nga, talo na nga siya sa tawag dito, talo na nga si Willie sa talo na nga siya sa Senado, pagtakbo bilang senador, natalo pa sa casino. So ito na nga mga kababayan. So ano na lang kaya, no? Actually, alam naman po natin mga kababayan na kapag tumakbo ka, no, sa Senado ay hindi ka po diyan gagastos lang ng 1,000, 2,000, 100,000 po talaga ang mauubos mo diyan. Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao iikutin mo 'yan, 'di ba? Ilang mga tawag dito, ilang mga campaign material ang gagastusin mo. Pangalawa, yung mga sasakyan mo, yung mga staff mo, yung mga lahat-lahat, no, mga pagkain mo, siyempre mga pamasahe pa, at hindi naman po pwede na iikot ka dito. Siyempre, hindi lang 1,000, 2,000 ang gastos mo diyan. No, lalo ngayon, talo pa siya sa pagtakbo niya sa Senado. So, kung natalo man siya doon sa bilyon, halos 1 bilyon or lagpas pa 1 bilyon sa casino, siguro hindi naman po siya siguro nagtaka. Kasi nga ang dyan sa Senado, parang sumugal ka lang din dyan. Kung hindi ka mananalo sa Senado ay talaga namang kawawa ka.
Oo, kung ikaw ba naman, kababayan, no, Pilipino, kung ikaw ba naman, syempre tayo mga Pilipino, hindi na po tayo katulad noon na pumipikit-pikit na lang, mabigyan ka lang ng 1 kilong bigas, ibuboto mo na. Mabigyan ka lang ng 1 kilong dilata, isang sakong dilata, ibuboto mo na. Wala pong ganun. 'Di ba? Kaya mga kababayan, ito lang ang aking masasabi. Sa buhay ngayon, practical na ang tao. Sabi nga ni Vico Soto, ayaw na ng mga botante sa tradisyonal na eleksyon. Gusto nila pagbabago. Ang inisip kasi ng mga tao, tatanggap ka, bibigyan ka 500, 1,000, bibigyan ka 5 kilong bigas, bibigyan ka ng 10 pirasong dilata. Hindi na po papatok yan. Bago na kasi ngayon, mga kababayan. Ayaw na ng tao ng mga ganyan. Ang gusto nila yung kasi actually mga kababayan, hindi mo kasi pwedeng i-sustain yung 5 kilong bigas kapalit ang 3 taong paninilbihan ng binoto mo. Paano, syempre katulad niyan, buboto ka senador, buboto ka mayor, buboto ka congressman. 3 taon maninilbihan yan. Ang tanong, sa loob ba ng 3 taon, yung binigay ba niyang 5 kilong bigas? Oo, kaya mo bang i-sustain yan? Oo, sa 3 taon. Paano kung pag nakaupo na yan, walang gagawin? Katulad kay Willie Rebillame, ang sabi, tsaka ko na mag-aral kung anong batas ang gagawin ko pag nanalo na ako. Mahirap kasi yung ganun eh. Oo, yung papasok ka sa politiko tapos wala kang alam, yun ang problema, mga kababayan. Papasok ka sa Senado, tapos pagdating doon, ang sabi, pag nag-away-away kami sa Senado, kakanta na lang ako ng bumtarat-tarat. Wala, nga. Tapos ang sabi, kapag mag-away kami nila Tulpo, bibigyan ko ng jacket yan, 10,000 pesos yan. Tapos pag nag-away kayo sa Senado, sasabihin mo, ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ganon. Walang kwenta yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ang mga botante ngayon, hindi na uso. Hindi na uso yang mga dilata-dilata. At saka ito pa bilang aral ito sa sunod na eleksyon. Tigilan ninyo mga politician yung maputak, yung makuda, yung mayaw-yaw. Tigilan nyo yan kasi tignan nyo, nakaraang eleksyon, ngayon kasi tapos na eleksyon nakaproklama na nga yung iba kanina. Tignan ninyo, yung mga politician na more makuda, hindi na nanalo. Ang dami. Example ko na sa inyo, Sam Versosa, sobrang kuda, nga. Sino pa? Philip Salvador, nga. Willie Rebillame, nga. 'Di ba? Napakadami po na tumatakbo na politiko, makuda, hindi po nananalo. 'Di ba? Hindi nananalo, mga kababayan. Kaya ang masasabi ko lang, tigil-tigilan nyo yung mga ganun. Ito, aral na po ito, si Willie Rebillame nagsabi, bilyon ang natalo niya sa kasino at alam niya na wala po talagang naging mayaman dyan sa kasino. Parang droga lang daw yan na kapag nasubrahan, maa-addict ka. Pero nasa sayo po kung itigil mo ang pagsusugal. Pero si Willie Rebillame na nagsabi, walang naging bilyonaryo o milyonaryo sa pagsusugal. Walang yumayaman sa sugal. Ito na nga, lesson learned. Hindi na nanalo sa Senado, natalo pa ng 1 bilyon sa kasino. So mismo inamin ni Willie Rebillame yan. So yun lang, lesson learned. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog. Bye-bye.